So, bago niyan, atin mo ng ipaparinig yung kaniyang naging mensahe, no? Sa naturang sa kaniyang pag-anib dito sa simbahang tatag ng ating Panginoon sapagkat umanib siya sa sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. At ang mahalaga nito ay kabilang na siya sa tunay na simbahan. Usa kay gayon na mga kaigsunan, namang ko'y coach sa chess player manggo. So, atin itong dahil Bisaya po ito, atin po itong i-translate sa Tagalog para din meron ding tinatawag na tsansa na makarinig yung mga kaibigan natin na mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya. So, dahil Tagalog po ito, Bisaya po ito, atin po itong gawin sa Tagalog, mga kapatid. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na aming Ama, salamat sa isang gabi na ibinigay mo sa amin. Sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito pong pastor na ito, mga kapatid, na bumalik sa simbahan, ito po ay si Brother Rodolfo John Calunya mula po sa Cagayan de Oro, at isa po itong debeter na pastor ng born again Christian pero bumalik po sa simbahang Katoliko, at ito yung kaniyang naging testimonya. Usa kay gayon na mga kaigsunan, isang pangyayari ang sinabi niya, isang sitwasyon na nangyari sa kaniyang buhay ay ganito. namang ko'y coach sa chess player manggo. So, dahil siya ay player ng chess, mga kapatid, meron siyang coach sa naturang laro na chess. Dini sa Taguluan National Doon sa Taguluan sa Cagayan de Oro. High School, sa isang high school doon, ang National High School ng Taguluan. Mr. Ronald Ignacio sa magtutudlo sa Taguluan National High. So, ang kaniyang tinutukoy na coach ay si Mr. Ronald Ignacio, at isa itong teacher ng naturang high school. Dili man sa makikidebate sa akong mga kaigsunan, di ako trabaho na ko ang pagka-debatidor kay sabi niya, trabaho ni Pastor Calunya noon ang pakikipagtalakayan, pakikipagdebate. Pero yung coach niya na sa chess, dahil mahilig siya maglaro sa chess, hindi po nakikipagdebate sa kanya dahil isang guro to ang tinutukoy niya na tinatawag natin na kanyang coach sa naturang laro na chess. pastor man, siya isip man tutudlo, trabaho po niya magtudlo lang. So So dahil si Pastor Calunya ay isang pastor, so trabaho niya yung pakikipagtalakayan, ngunit yung kanyang nakilala na coach sa chess, mga kapatid, ang trabaho ay magturo lang. Therefore, walang nangyaring talakayan sa kanila, no? Walang nangyaring talakayan sa kanila. Gugustuhin man ni Brad Calunya, walang nangyaring talakayan sapagkat hindi trabaho ng guro na yon, na isang Katoliko na makipagtalakayan sa kanya. Ito pa yung kanyang sinabi. nakikidebate, gitagaan ko niya magasin, ang tawag sa magasin mga kaigsunan, ang title ato, ang magasin do siya sa Katoliko, ang title Know the Truth. So binigyan siya ng magasin sa naturang coach, at yung magasin na titulo ay Know the Truth, no? Know the Truth yung magasin ay isang magasin ng Catholic Church. Kaya binasa niya naman sapagkat ibinigay ito ng kaniyang kaibigang coach. So akong gitanaw mga kaigsunan, So kanya umanong tiningnan ang naturang aklat Katoliko na Know the Truth. gitanaw, gipakli-pakli, gibasa, gitunan. So hindi lang binasa, pinag-aralan talaga ang naturang aklat, mga kapatid, dahil isa siyang pastor. Sa tinguha nga makakuha na po kong mga bag-o nga idea para asa na po ako atakihon ng simbahan Katoliko. Sir, pero ang kaniyang ginawa na tinatawag natin pagbabasa, pag-aaral sa naturang aklat o naturang magasin, mga kapatid, ay ang kanyang intensyon ay hindi para matuto. Ang intensyon
ng kapatid natin na dati pastor, gusto niya makadiskubre ng anumang mga doktrina ng ating simbahan na maaari niyang gamitin o referensya para para atakihin yung simbahang Katoliko. So, grabe no? Ang kaniyang tinatawag natin na ang kaniyang layunin sa kaniyang pagbabasa sa naturang aklat ay hindi upang matuto sa katotohanan, kundi ang kaniyang layunin ay gusto niyang suriin ano yung doktrina ng simbahang Katoliko na nakasulat sa aklat ng Nudathroth, at kapag makita na yon yung gawin niyang ebidensya sa talakayan balang araw. Wa damha mga kaigsunan, akong napaklian usa ka pangutana, akong nabasahan nagingon. So sa kaniyang pagsubaybay, sa kaniyang pagbasa sa naturang aklat, grabe, no? Hindi niya namalayan na sa sa naturang aklat ay merong isang article na kaniyang nabasa sa naturang aklat, at ang titulo, Who made the Bible? Who made the Bible? Sino ang gumawa ng Biblia? Who made the Bible? Ito yung titulo ng naturang article sa binabasa niya na aklat ng ating simbahan. Kinsa daw kuno ang nagmugna sa Biblia? Ang tanong, sino ang nagsagawa o sino ang gumawa ng Biblia? Ito yung tanong. Kunya namalandong ko kay di man mahitabo mga kaigsunan nga ang Biblia gikan sa langit diretso nahulog sa. So nagdilay-nilay siya. Nagdilay-nilay siya. Totoo nga, no? Hindi naman dumating yung Biblia na mula sa langit at nag-ulan ng Biblia dito sa lupa. Hindi naman ganoon ang history. So dapat meron talagang gumawa nito. Dito na siya nagsimulang nag-aral. Disyuta, buo, kompleto na Biblia na. So ibig sabihin, para sa kanya talagang hindi talaga dumating na sa kasaysayan ba na yung Biblia ay buo na dumating sa lupa. So sa tingin niya, meron talagang gumawa sa naturang banal na So kasulatan. naadoy instrumento sa Ginoo na iyang gigamit para mahimo naatay na produce karon, naatay gitawag nga Biblia karon sa atong panahon. So para sa kanya, meron talagang instrumentong ginawa ang Diyos para meron tayong Biblia ngayon. At sino itong instrumento na ginamit ng Diyos? Dito siya tinatawag natin, kapatid, nag-aaral at nagsusuri. Sa akong pagtuon mga kaigsunan, kaysa among theology sa una sa Protestant, Sa kanila umunong pag-aaral, dahil meron din silang theology. sa akong pagtuon mga kaigsunan, kaysa among theology sa una sa Protestante pa ko, naman may gitawag nga Professor Jerome. So sa Protestante pa siya meron tinatawag na Professor Jerome. Professor Jerome. Sino ba ito si Professor Jerome? Sa kanilang pag-aaral sa theology ng born again Christian, meron tinatawag na Professor Jerome. Unya sa akong pagtuki-tuki mga kaigsunan, gitawag pud di ay ni sa Katoliko nga Saint Jerome. Sa Nagtataka siya. Ito pa lang si Professor Jerome na aming napag-alaman sa teolohiyang pag-aaral, ito pala ay tinatawag na Saint Jerome o santo ng ating simbahan. dili Saint Jerome ang tawag sa mo Professor Jerome. Pero nagtataka siya, bakit kaya ang tawag sa amin ni Professor Jerome, hindi Saint Jerome? Sabi ni Pastor Galonia. Nya nako uy, parang lahi man. Sabi niya, parang iba ito Parang mayroong kakaiba Kaya, ayun. Ako lang nagturo mga kaigsunan, akong nagkaplagan bisan galing kapitulo bersikulo ang hinungdan nga naa ni, ang tanan involved nga naay Nagtataka siya dahil sa kaniyang pagbabasa, ang involved sa paggawa ng Biblia, lahat ay Katoliko. Walang Protestante. Kaya dito na meron na siya mga katanungan sa kaniyang sarili, ang kapatid natin na si Pastor Galonia noon na ngayon ay Katoliko na. ang nagsugo sa Papa sa simbahang Katoliko. Nabasa niya na ang nag-utos na magsuri at kolektahin yung mga aklat Santo Papa ng simbahang Katoliko. Ang si Saint Jerome ang hinungdan nga gitranslate into Latina Vulgata. So, ang profesor na tinatawag ng Katoliko na Saint Jerome ay siyang dahilan kung bakit lumabas yung Latina Vulgata Nga gitawag na tong Latin Vulgate nga Biblia. na tinatawag na Latin Vulgate Bible. Kay lain-lain man ang pinulungan kaniadto. Kay dahil sa iba't iba ang
ang lengguwahe Nahimo noon. sa usa na lang ka pinulungan katong gitawag nga Latin. So hanggang lumabas na isa na lang ang lengguwaheng ginagamit itong Latin Official nga language sa atong simbahan. at naging opisyal na lengguwahe ng ating simbahan. Unya mga kaigsunan, bisan gani kining kapitulo bersikulo sila ni Cardinal Hugo de Santo Caro, sila Nagtataka siya dahil kahit ang gumawa ng bersikulo at kapitulo mga sakop ng simbahan, Cardinal Hugo de Santo Caro na Archbishop Stephen Langton. at Archbishop Stephen Langton. Ang involved tanan mga kaigsunan sa pagbuhat sa Biblia, Katoliko. Sabi niya, bakit kaya ha? Ang involved lahat sa responsable na paggawa ng Biblia, lahat pala'y Katoliko. Dito na nagtataka ang ating kapatid. Dito na nagtataka tong kapatid natin, no? Magandang gabi kay Raul Lorong. Good evening po. Tanong ko lang po, pag nagpa-bless po ng mga sacramental, St. Benedict ring, St. Benedict Vidals, olive oil, salt, sa pare, pero ang ginamit ay yung kay Father Sikia handbook. Yes po, okay po yun. Tama po yun kapatid. Yung merong guide doon sa pag-blessing, Raul Lorong TV, merong guide sa pag-blessing sa naturang aklat ni Father Sikia. After sa blessing ng pare, ay meron ding guide sa naturang aklat na pwede mong ipagamit sa iyong kaibigang pare na kung saan doon ka magpapabless. Good evening kay Mercy Igdalin. Good evening sa Tagum City. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa Tagum City sa oras na ito. Patuloy natin. Ito yung sinabi ng dating pastor, sabi niya, Bisan gani kining kapitulo bersikulo sila ni Cardinal Hugo de Santo Caro, sila na Archbishop Stephen Langton. In short, ang involved tanan mga kaigsunan sa pagbuhat sa Biblia, Katoliko. tataka siya, bakit Katoliko lahat ang involved sa paggagawa ng Biblia? Mula sa kapitulo at bersikulo, sa pag-utos ng Santo Papa, hanggang si St. Jerome ay inutusan at lumabas itong Latin Vulgate Bible. At bakit maging sa paggawa ng pag-arrange nito sa kapitulo at bersikulo, bakit Katoliko? Hindi Protestante. Dito na may question mark sa harapan ng ating kapatid. May hinungdan nga ako isip usa ka TV evangelist dala. So, dahil isa siyang TV evangelist sa kanila ang grupo na Protestante, dala-dala niya ang tinatawag sa Bisaya na baruganan. Dala-dala na ang argumento na para sa kanya ay tunay. Dala-dala niya ang doktrina bilang TV Ang evangelist baruganan nga gitawag nga sula eskriptura. at kabilang sa kanilang doktrina ang sola scriptura o scripture alone o Bible Bible alone. alone na malandong ko. So dito na siya nagnilay-nilay. Nagnilay-nilay na siya. Magkahimo ba igsoon? Magkahimo ba ang usa ka may laki nga mekaniko moingon sa iyang kaugalingon nga mas maayo ko, moayo nining maong makina kung So dito siya nagtatanong, nagnilay-nilay siya. Sabi niya, yung isang mekaniko ba, makapagsabi ba siya siyang sarili na ako ay magaling na mekaniko at magaling pa ako sa gumawa nitong makinang ito? Dito siya nagtataka. Yun bang tao na isa lamang mekaniko makapagsabi mas magaling pa ako sa gumawa ng makinang ito? Mas magaling pa ako at mas marunong pa ako. himo ba igsoon? Magkahimo ba ang usa ka may laki nga mekaniko moingon sa iyang kaugalingon nga mas maayo ko, moayo nining maong makina compare mismo sa nag-imbento sa makina? Para sa kanya parang hindi yata. Hindi yata pwedeng mangyari na yung isang mekaniko ay magsasabi na mas magaling pa ako na mag-rehab ng makinang ito compare sa gumawa talaga o yung author talaga ng makinang ito. Dito na siya nagnilay-nilay. Sa akong yano nga pang timbang-timbang, sa akong yano nga pang lantaw, So sa kaniyang pagnilay-nilay, sa kaniyang Bisaya pa pagtimbang-timbang, no? Sa kaniyang ginawang pagninilay, magkapatid, mga kaibigan, ito yung nangyari. mingon ko dili pwede. So para sa kanya, hindi pwede. Hindi yon pwede na yung isang mekaniko magsasabi na magaling pa ako kasi gumawa niyang kumpara sa mga gumawa ng mga
ng naturang makina. Para sa kanya, hindi yan pwede. Bisag unsa kaming laki ana nga mekaniko, dili gid siya mulabaw kung ikumpara siya didto sa nag-imbento mismo sa maong makina. Oh, kahit gaano pa kagaling ng mekanikong iyon, sabi niya, hindi talaga yan, no, hindi talaga yan lalagpas sa kaalaman ng taong gumawa ng naturang makina. Mo'y hinungdan mga kaigsunan, So ito yung kanyang analogy, kaya ito ang naging dahilan. didto nagsugod nga na-shake na akong faith, isip ko sa So dito na shaken ang kanyang faith bilang isang TV evangelist at isang debater, TV evangelist, isip ko sa Protestant pastor Protestant nga pastor nagdala-dalas tinuuhan nga sula eskriptura. na merong dala-dala sa doktrinang sola scriptura, hindi naman kami pala ang author ng Bible. Dito na siya nagtataka, ha? Unya mga kaigsunan, ingon ko At dahil dito, isa. Akong konsultahon ako mga senior pastor. so kinonsulta niya, ha? Dahil sa kaniyang pagninilay-nilay, dahil sa kaniyang pagbabasa sa aklat na Know the Truth, kinukonsulta niya yung mga pastor. Kasi nabasa niya doon na yun pala, yun palang tinatawag natin na aklat, ang author pala at mga naging instrumento ay Katoliko. So tinanong niya ito sa kaniyang senior pastor. Ano kaya ang sagot ng kaniyang senior pastor? Ito yung sagot ng kaniyang senior pastor. Karon mangutana ko mga kaigsunan sa akong senior pastor kay moing ko, Pastor, Sabi niya, Pastor, who made the Bible? homemade the Bible. yung tanong na nabasa niya, sa aklat, kapatid, na Know the Truth, yun yung tinanong niya sa kanilang senior pastor. Pag sasabihin mong senior pastor, talagang makakasagot yan. Bakit? Senior pastor eh. Ibig sabihin, yun yung nag-train sa kanila. At ano yung sagot ng senior pastor nang tinanong ng ating kapatid, Pastor, senior pastor ka eh, homemade the Bible. Ano na may Biblia? Bakit merong Biblia? Sino ang gumawa nito? Na may mutubag mga kaigsunan. Ang sinagot, mga kapatid, ay ito. Dili importante kinsay nagbuhat sa Biblia. So, hindi na mahalaga kung sinong gumawa ng Biblia. Pero ang tanong, sino? Hindi naman tinanong, bakit pastor, nagbabasa tayo ng Biblia? Hindi naman. Ang tinanong niya, sino? Who made the Bible? Ang sagot ng pastor, di na kailangan na suriin mo pa kung sino yung gumawa ng Biblia. Ang layo ng sagot ng kanilang senior pastor sa napakasimpleng tanong. Importante, kita nga mga born again Christian, Excuse me. Ang mahalaga na tayong mga born again Christian ay nagtuman kung unsay nakasulat sa Biblia. Sumunod sa anumang nakasulat sa Biblia. So, hindi direktang sinagot na naturang pastor, mga kapatid at mga kaibigan, kung sino ang gumawa ng naturang banal na kasulatan, ha? Lami kay paminaon ang tubag mga kaigsunan, pero kung imog yung pamalandungan, wala agi tubag ang maong pangutana. Nga naman, kaya ang pangutana, kinsay nagbuhat sa Biblia? Wala man ko nangutana kung kinsay nakatuman. Ang ako sa pangutana ba, ngano na Biblia, kinsay nagbuhat? Nangutana ko blain. So, yun. Sabi niya, maganda yung sagot at yung sagot ng kanyang senior pastor, pero hindi nasagot ang kanyang napakasimpleng tanong. Kung unsay nakasulat sa Biblia. Lami kay paminaon ang tubag mga kaigsunan, pero So masarap pakinggan yung sagot ng kanilang senior pastor. kung imog yung pamalandungan, wala agi tubag ang maong pangutana. Pero pag yung pagnilayan, hindi sinagot ang naturang tanong. Senior pastor. Nga naman, kaya ang pangutana, kinsay nagbuhat sa Biblia? Bakit hindi sinagot? Kasi ang tanong, sinong gumawa ng Biblia? Yun yung tanong. Wala man ko nangutana kung kinsay nakatuman. Ang ako sa pangutana ba, ngano na Biblia, kinsay nagbuhat? Hindi siya nagtanong kung sino yung nakasunod sa nakasulat sa Biblia. Ang kanyang tinatanong, sino ang gumawa ng Biblia? Hindi sinagot ng kanilang senior pastor. Kaya duda na siya doon.
Nangutan ako lain mga kaigsunan. So, iba na namang pastor ang kanyang Ana tinatanong. ko yung tubag. Ang importante nga wala ta nagsimbag Dios, wala tayong Mm. mga larawan, wala tayong mga rebulto. Sabi niya, Pastor, homie the Bible. Ang sagot ng kanilang pastor na nagtanong siya, Lain mga kaigsunan, na ana ito yung ko yung sagot. tubag. Ito yung sagot. Nang tinanong niya ulit sa ibang pastor nila na senior Ang din. importante nga wala ta nagsimbag Dios, wala tayong Ang mahalaga umano ay hindi tayo nagsamba ng Diyos-Diyosan. Yun ba yung tanong? mga larawan, wala tayong mga rebulto. Ang mahalaga, wala tayong mga larawan at wala tayong rebulto. Yun daw yung sagot ng kanilang senior pastor. Hindi man ka na ang akong pangutana. So, sabi niya, hindi naman ganun ang aking tanong. Ang tanong ko, sino yung gumawa ng Bible? Yun talaga yung mga protestante pastor. Oh. So, assignment ito ha, sa mga pastor na protestante, homemade the Bible. Sino yung gumawa ng Biblia ha? Assignment ito. Dito rin nagsugod mga kaigsunan, nisamot ang akong duda nga ngano inani man eh. So, doon, nagduda na siya. Bakit ganitong sumagot ang aking mga pastor? Bakit ganito nung kaniyang mga sagot? Parang hindi yata sinagot ang kaniyang tanong. Ngano ila mang ituyok-tuyok, ipaliko-liko man nila. Bakit ang kaniyang tanong na napakasimple ay hindi direktang sagutin at inaakay siya sa ibang topiko. Ug dili man nila diretso tubago ng maong pangutana. Mao na mga kaigsunan nga So sabi niya, yan mga kapatid, sa akong sikreto nga pag-research, sa kaniyang sikretong pag-research, neutral nga pagtuon, so sa kaniyang neutral na pag-aaral, sa laktod nga pagkaistorya, sa madaling salita, ako nakaplagan without the Roman Catholic Church. ang kaniyang nakitang katotohanan ay ito yung kaniyang nakitang katotohanan sa kaniyang neutral na pag-aaral. Pagtuon, Ito, sa laktod nga pagkaistorya, ako nakaplagan without the Roman Catholic Church, there is no Bible. so without the Catholic Church, there is no Bible. Ito mga kapatid, ang dahilan kung bakit bumalik sa simbahang Katoliko ang naturang kapatid natin na mula sa ibang sikta noon. Hindi basta-basta debater, magaling magtanong. No? Ang tanong niya napakasimple lang sa kanilang mga lideres. Sino yung gumawa ng Biblia? Who made the Bible? Yun lang ang napakasimpleng tanong niya. Pero hindi po ito sinagot ng kanyang mga senior pastor sa kanilang simbahan, kaya ito yung dahilan na siya ay nag-research. Sa kanyang ni-research mga kapatid, ay dito niya nakita yung katotohanan na wala talagang ibang gumagawa ng Biblia. Ang gumagawa ng Biblia, ang naging dahilan kung bakit meron tayong Biblia ay ang Catholic Church. Ito yung matibay na testimonya ng ating kapatid. Kaya yung mga protestante, kung sila yung mangaral, parang sila yung nakakaalam talaga sa Biblia. Parang sila lang ang dapat paniwalaan, pakinggan. Dahil para sa kanila, sila umano ang nakaintindi. Pero pagtanungin sino ang gumawa ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, ay ni maiksing salita ng pangalan ay hindi nila maibigay. Ano yung kanyang konklusyon mga kapatid? Kaya bakit siya bumalik sa ating simbahan? Babalikan natin. Ang kaigsunan nga sa akong sikreto nga pag-research, neutral nga pagtuon, sa laktod nga pagkaistorya, ako nakaplagan without the Roman Catholic Church, there is no Bible. So without the Roman Catholic Church, walang Biblia. Again, without the Roman Catholic Church, So binalik niya ulit. Again, there is no Bible. without the Roman Catholic Church, walang banal na kasulatan. Isang napakaganda na testimonya ng ating kapatid. At ngayon, ang ating kapatid ay bumalik na sa simbahang Katoliko. Isang napakagandang biyaya na mula
ng dating sikta na nag-uusig. Ito si Brother Rodolfo John Calonia. Magandang gabi sa iyo kapatid na nasa Cagayan de Oro. Ngayon ay bumalik na sa simbahang Katoliko. So dito niya napag-alaman mga kapatid na hindi makakasagot yung kanilang mga elder, yung kanilang mga pastor, kung sino ang gumawa sa banal na kasulatan. Kahit saan sila mag-research, talagang makakarating sila sa katotohanan na walang ibang simbahan na nagsisikap upang tayo'y merong Biblia, ang simbahang Katoliko. Kaya yung tinutukoy nila na Bible alone ay hindi yon pwedeng tanggapin. Bakit? Alam naman natin na yung mga apostoles at si Kristo, kahit wala pa, hindi pa buo ang New Testament, ay meron na silang pangangaral. Meron na silang ginawang pangangaral, isiniwalat nila ang katotohanan na si Kristo ay Diyos, na si Kristo ay Mesiyas, na si Kristo ay ang hinuhulaan ng mga propeta sa Old Testament. At dahil dyan, mga kapatid, kung sula Eskriptura, paano yung mga tao na nabubuhay na wala pa yung Biblia? Ha? Hindi naman nagsabi ang ating Panginoon hindi naman sinabi ng ating Panginoon, magsulat kayo ng Biblia. Pero ang mga Katoliko, yung mga kaparian, kinuha ang mga sulat ng mga apostol, ng mga evangelist. Bakit? Dahil sa napakaraming fake news na dumating. Katotohanan yan na meron talagang fake news mga kapatid. Babasahin natin ang Mateo 27, yung buong yan na Mateo 27. Kung babasahin natin mga kapatid at mga kaibigan, doon natin mababasa na meron ng fake news. Meron na talagang fake news na nangyari. Buti na lang, merong banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan. At yung banal na kasulatan ay siyang bibuelta sa mga fake news noon na isiniwalat na mga hindi naniwala na si Kristo ay nabuhay at namatay, no? Kaya kung mabasihan natin, mga kapatid at mga kaibigan, babasahin natin itong mababasa natin sa Mateo 28:11. Pag meron kayong mga notebook, hanggat maaari, pwede niyong isulat. Mateo 28:11 hanggang sa 15. Sa pag-alis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilang mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inuutusan. Ilang ganito ang ipamalita. Fake news. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Asos at ninakaw nila ang kaniyang bangkay. Sinabi pa sa kanila, huwag kayong mag-alala kung makarating ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo. Tinanggap ng bantay ang suhol at ganon ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Hindi kasi gusto ng mga Hudyo na isiwalat na si Kristo ay Diyos, namatay at nabuhay. At kaya sa kanilang panahon mga kapatid, ay meron silang fake news. Ang kanilang fake news mga kapatid ay yun na kinuha, ninakaw umano ng mga apostol ni Kristo ang katawan ng ating Panginoon. Mabuti na lang merong Biblia. Mabuti na lang na yung simbahang Katoliko ay nagsisikap na magkaroon tayo ng banal na kasulatan. Kung wala pang banal na kasulatan, mga kapatid, walang protestante. Bakit? Yung protestante ay gumawa ng sikta matapos bumasa ng kasulatan. Kung wala pa yung Katoliko,
walang kasulatan. Kaya dapat magpapasalamat din sana yung mga protestante sa mga Katoliko. Dapat papasalamatan niya ang mga pari. Dapat papasalamatan ng mga protestante si Saint Jerome. Dapat ipupugay nilang ito. Dapat meron silang selebrasyon sa buhay ni Saint Jerome. Dapat nagpapasalamat sila sa Katoliko dahil kung walang Katoliko, wala silang mababasa. Kung walang Katoliko, wala silang mai-recruit na mga sakop sa kanilang simbahan na ginamit yung banal na kasulatan. Lagi nating tandaan sa paglabas ni Martin Luther sa simbahang Katoliko, mga kapatid at mga kaibigan, dala-dala na ang banal na kasulatan. Ay nakakabuti lang na mga hindi Katoliko protestante ay napakahilig magbasa ng Biblia. Napakahilig magbasa ng Biblia. Pero ang problema lang ay hindi sila sumangguni sa tamang pag-unawa kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil para sa kanila, Bible alone lang, sola scriptura. Tanong natin sa kanila, kung Bible alone lang, ano ba yung trabaho ng inyong mga ministro? Kung Bible alone lang, sinabihan ba kayo ng inyong mga ministro, ng inyong mga pastor, bumili ka ng Biblia? Pagkatapos mong bumili ng Biblia, basahin mo yan. Pagkatapos mong basahin yan, okay na yan, ligtas na yan. Kung Bible alone lang, dapat wala na kayong mga pastor. Dapat hindi na kayo makikinig sa inyong mga pastor kung Bible alone lang. Bakit? Bible alone lang eh. Dapat hindi na kayo magbabasa lang kayo ng Biblia. Okay na yun. Di ba yun yung turo ninyo, Bible alone lang? Kaya kung Bible alone, napaka-dangerous ang naturang pag-aaral. Ang salitang Biblia, mula po ito sa Greek na tinatawag na tabiblia o sa ancient Greek, biblos, na ibig sabihin ay aklat ng mga aklat. Mga maliliit na mga aklat itinipon at naging koleksyon ito ng ating simbahan, ang sagradong teksto o banal na kasulatan. Dahil sa koleksyon ng mga aklat, isinama-sama itong mga aklat at hindi lamang isang libro, kundi plural, maraming aklat, books of books, mula sa iba't ibang author na siyang nakasaksi, nakarinig, nakakita, at maging nakasama sa panahon ng ating Panginoon. At ang pagkakahati ng Biblia, mga kapatid, nahati ito sa dalawang pangunahing bahagi. Ito yung lumang tipan at yung bagong tipan. Sa maiksing salita, ang lumang tipan ang salaysay tungkol sa isang bansa, tungkol sa pagdating ni Kristo, tungkol sa mga propetang ginamit ng Diyos, at yung bagong tipan naman, sinalasay dito tungkol sa pagyayari sa buhay ng ating Panginoon. Dito mga kapatid, sa lumang tipan ay mahalaga pa rin po ito na ating babasahin. Gagamitin ito mga kapatid at mga kaibigan. So dito, nakikita natin yung karakter ng mga apostol, of course, karakter ni Kristo, at yung mga tagapagsunod niya mga kapatid at mga kaibigan. Bakit hindi tayo niniwala sa Bible alone? Dahil mababasa natin sa Juan 21:30. Juan 21:30. O dito tayo sa Juan 21:25. Babasahin natin ang Juan 21:25. Na ganito yung nakasulat. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi makakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ano yung sinabi sa banal na kasulatan? Merong maraming ginawa si Jesus na hindi isusulat hindi na isulat lahat. So hindi Bible alone, hindi Biblia lang. Dapat merong apostolic tradition. Yung apostolic tradition, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung nasa simbahang Katoliko. Ito yung nasa ating simbahang Katoliko, at yung apostolic, mga kapatid, na tradition ay mababasa po natin yan sa banal na kasulatan. Babasahin natin
ang sulat ni San Pablo, no? Kung basahin natin sa pangalawang Tesalonika, kung di tayo nagkakamali, basahin nga natin. Pangalawang Tesalonika, dito tayo sa pangalawang Tesalonika. Try nating basahin ang pangalawang Tesalonika kung ano yung sinabi ni San Pablo magkapatid at sa kaniyang sulat. Dito tayo sa pangalawang Tesalonika 3:6. Ang nasasabi dito, mga kapatid, no, ibig sabihin meron na mga tao, mga kapatid, mga kasamahan ni San Pablo, inuutos namin sa inyo. Sino ba yung mga kapatid? Wala pa dito yung protestante. Bakit dumating sila 16th century? So mga Katoliko ito, sinabihan ni San Pablo, mga kapatid kong Katoliko, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, in the name of our Lord Jesus Christ, na layunin ninyo ang sinumang kapatid o layuan ninyo. Layuan. Ibig sabihin, hindi ninyo sasamahan. Na layuan ninyo ang sinumang mga kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay sa amin sa inyo. So merong mga tamad, hindi sumusunod sa turo na ibinigay, mga kapatid, na mga apostol. At ano yung turo nila? Dito sa verse 12, pangalawang Tesalonika 3:12, sa pangalan ng Panginoon, mahigpit naming inuutos, utos na naman, pangalawang utos, sa mga taong ito na sila'y naghanap buhay ng maayos, huwag umaasa sa iba. Dito natin makita mga kapatid na merong utos ang mga apostol at yung kanilang utos ay layuan ito mga taong ito mga kapatid na yung hanap buhay, humahanap ng maayos, hindi naniwala sa simbahan, hindi naniwala mga kapatid sa utos ng simbahan dahil gumawa ng simbahan bilang hanap buhay nila. So, dito tayo sa English nga, baka mas mabuti ito sa English. For 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Basahin natin. Sa dito tayo sa 2 Thessalonians 3:6. Kung meron ba tayong mababasa dito na salitang tradition? Meron ba tayo? Ang salitang tradition ay mula sa Latin na tradere, na ito yung ibig sabihin na sinabi at itinagubilin. Ito natin babasahin, mga kapatid, yung naturang aklat kung meron bang salitang tradisyon, no? At yung hindi naniwala sa tradisyon, sa tradisyon, mga kapatid at mga kaibigan. Magandang gabi sa lahat ng mga nandito ngayon. So, dito tayo sa pangalawang Tesalonika 2:15. Ang sinabi dito, mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan natin kung meron bang tradition. Dito tayo sa English Standard Version. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. So merong spoken word, mga sinabi nila, at meron ding isinulat. Saan mabasa? Pangalawang Tesalonika 2:15, dito sa aklat na dito sa Biblia na English Standard Version, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat Brother Ken sa inyong podcast, very enlightening. Salamat po Marisa Buyaw, Josefa Tumali, amen. Purihin ng Diyos mga kapatid. Si Don Luca, good evening po Brother Ken. Salamat sa inyong lahat mga safety. Malaki talaga na itulong ninyo para maipaliwanag sa ating kapatid na nasa ibang sikta. Salamat po. Si Punsi Abes, God bless sa iyo, dating pastor, bumalik sa Roman Catholic. Watching from Hong Kong, Marisa Buyaw, magandang gabi. Magandang gabi, Bruneth Albert Panglao. At hindi po ang kay Father Sikia ang ginamit niya. Kung hindi kay Father Sikia yung ginamit niya, mas mabuti yung ka Father Sikia. Kapag meron kang Handbook of Deliverance and Prayer, pwede mong gamitin yon. Kunin ko muna ha.
ito yung guide, kapatid, no? Kapag meron kayong publishing, so dapat makabili kayo nito, nitong aklat na ito para sa mga sacramentals natin. Ito yung aklat. Medyo luma na to kasi matagal na ito sa kamay ko na ginagamit natin every day. So, dito, Catholic Handbook and Deliverance Prayer. Pwede kayong makabili nito. Baka mayroong mga naka-standby na mabilhan ninyo doon sa inyong mga lugar, no? Mas mabuti kung makabili kayo nito mga kapatid at mga kaibigan. Ayun po, salamat po sa inyo mga kapatid. At sa sundan niyo po, kagabi po, nakapasok ko sa punto por punto pero problema yung internet natin. Napaka labo yung signal natin kagabi. Kaya pasensya po mga kapatid. Meron palang isang LGBTQ+, naliwanagan ukol sa doktrina ng ating simbahan. Praise the Lord, no? Glory to God. Na kung saan dati siyang tinanggal niya lahat ng pagkalalaki niya at naging ano siya, nag-change siya, no? Sakop siya sa turang komunidad at ngayon ay nagsisisi. So, salamat po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang sa muli, no? Susundin niyo rin po yung mga channel nating kapatid nila ni Brad Wendell Talibong, si Kaburnok, si Brad Romel Palma, Punto por Punto, at lahat ng mga programa natin. Magtulungan po tayo para isiwalat yung doktrina po ng ating simbahan. Sana ay nakatulong po itong kunting pag-aaral natin ukol sa ating pananampalataya. Sana ay nakatulong po ito para po ay makapagbigay tayo ng kaunting paliwanag sa ating mga kasamahan na lalong-lalo na sa mga Katoliko. Tayo